Eto Joshua, ha, gustong magkaroon ng healthy body, pero ayaw namang mag-exercise at kumain ng gulay. Ha? Pwede ba yun? Magic. Magic ang gusto niya. Magic. Paano naman yung gusto matulog na maaga? Ito, gusto matulog na maaga, ayaw mapuyat, pero wagas naman kung mag-doom scroll o mag-joy scroll sa cellphone kahit nakahigaan. Ako, isa pa itong malinaw na halimbawa ng unaligned behaviors and beliefs. Naku, totoo yan, Joshua. Pero bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong internal conflict? Bigyang linaw na natin yan kasama ang registered guidance counselor na si Ma'am Angeline Santos. Magandang umaga po, Ma'am, and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Hello po, magandang umaga po mga RNT, mga viewers po natin. Ayo, mga ka-RSP yan. Yan, Ma'am RSP Angeline, pala, sorry. yes, it's okay. Ma'am, maaari niyo po bang ipaliwanag, ano po ba itong internal conflict na tinatawag nating cognitive dissonance? Okay po. Bago ko po siya ipaliwanag, briefly lang po, no, sino ba nag-introduce nitong concept na ito? So, may isang American social psychologist po na si Leon Festinger. So, sa kanya po nagmula ang term na ito. So, kapag sinabi po kasi natin cognitive dissonance, ito po ay nakakaranas tayo ng psychological discomfort or internal tension. Kapag hindi nagtutugma ang ating beliefs, values, decisions, at actions. So para mabawasan ng discomfort na ito, pwede tayong gumawa ng isang behavior para baguhin yon. Okay. So, pagdating po sa paaralan, ma'am, ano po yung mga nakikita ninyong halimbawa, yung ganitong scenario, na mayroong cognitive dissonance? Okay po. So sa mga estudyante natin, ito po yung isang common na pwede po nating mapansin, no, yung academic dishonesty. So minsan po alam ng estudyante na mali ang cheating, pero ang ginagawa po nila is because of the pressure para pumasa, they may cheat. Okay. Susunod po yung procrastination. Sasabihin po nila na mahalaga ang pag-aaral, pero paulit-ulit naman po silang hindi gumagawa ng homework. May mga bagay po silang hindi naaaral agad, may mga lessons na hindi naaaral agad. Tapos pwede niya pong sabihin na mas productive naman ako kapag cramming. Tapos isa pa pong halimbawa kapag yung bullying po or yung pakikisama, alam naman niyang mali na may gawing may gawing hindi tama sa estudyante or sa kaklase niya, pero para hindi po siya mabully rin is gagayahin niya po yung yung mga kaibigan niya or kaklase niya. Okay. Ayun, parang medyo na-guilty ka dun sa pagkakrama. Oo. Procrastination. Ningas kugon. Eto, Dok, ma'am, paano po nahihirapan o bakit po nahihirapan ng mga estudyante na baguhin yung kanilang maling gawi kahit alam nilang mali ito? Well, we understand na yung malaking factor yung peer pressure. Yes. Pero bakit po nahihirapan sila? Meron po kasi tayong tinatawag na intention behavior graph, na kung saan maaaring gusto nating magbago pero nahihirapan tayong gawin ito consistently. So may mga behaviors po kasi tayo na nagiging habit na, and at the same time may mga iba po tayong ginagawa that could give us immediate reward. May mga bagay po tayong instead na ito yung gawin, yung ibang bagay yung gagawin natin kasi we find it comfortable, convenient, accessible for us to do. Kaya even though we know that yung isang bagay is hindi okay gawin, pero yung isa ay mas madali, mas convenient, yun po yung mas pinipili or pipiliin ng isang tao or isang estudyante. May mga options siya sa kanyang utak. Pero, Ma'am Angeline, alam naman natin ngayon ng mga kabataan or kahit kami, guilty rin kasi madalas kami nasa social media din. Paano ba ito nakakadagdag po sa cognitive dissonance, lalo na sa mga estudyante? Okay. Actually po, hindi naman natin masasabi na purely social media yung sanhe, no? Pero pwede pong palakasin ito yung conflict. So halimbawa, may estudyante po may sasabihin niya, I should accept myself, love myself more. Pero araw-araw, kapag nag-check siya ng social media niya, makukumpara niya yung sarili niya sa grades, sa lifestyle, or even achievements ng mga kaklase niya or yung ibang taong nakikita niya sa social media. Tapos pwede rin po nating sabihin because of yung conflict sa authenticity. Gusto niya maging totoo, pero pakiramdam niya, kailangan niya magpakita ng perfect image para magkaroon ng maraming likes, followers, validation. So yun po yung mga possible effects po ng social media. Ano kaya yung pwedeng gawing self-check
ng mga estudyante na pwede nilang para ma-gauge nila na ito ba'y mali na yung ginagawa ko or masyado na ako naapektuhan ng social media, masyado ko na naikukumpara yung sarili ko sa ibang tao. Ano yung magandang self-check na gawin nila, ma'am? Okay po. Magandang katanungan po yan. No? When we talk about self-check, ang dapat din po natin balikan is ano ba yung mga achievements ko? Yung achievements po kasi it doesn't have to be a grand or big achievement. Yung mga maliliit na bagay na nagawa mo, na-accomplish mo, it's already something that you can be proud of. So yung kumbaga yung pressure and at the same time yung expectations, yun din po yung nakakatulong para hindi tayo masyadong ma-pressure in life. Lalo yung mga estudyante po natin. Oo, tapos count your blessings. Yes. No? Kahit small pa or big. Hey, eto, Ma'am Angeline, may difference ba yung sa effects ng cognitive dissonance sa kabataan compared po sa mga adult? When it comes to that po, yung pinaka-difference po nila is yung developmental po, no? Kumbaga, pareho po tayong posibleng makaranas ng cognitive dissonance. It's just that, it depends po sa developmental stage po natin. So, syempre po kapag kabataan, mga adolescents po natin, more on mas focus sila, how can they fit in sa isang group? Yung peer po, no? When it comes to adult naman, ang possible naman po kasi na na pinagtutuunan ng pansin is yung career, relationship. So yung mga bagay po na ginagawa natin is accordingly dun sa mga priorities po natin sa buhay. Okay. And ma'am, balikan ko lang sa mga eskwelahan, no? Paano kaya magiging mas sensitive pa po o mas mapagbantay pa yung ating mga counselors o yung mga guro sa mga estudyante sakasakali nagkakaroon na ng cognitive dissonance o yung halimbawa yung isang estudyante na hindi naman dati ganito yung ugali, nagbabago, paano yung magiging intervention din nila doon? Okay. Magandang po yan ng katanungan kasi yan din po yung isang bagay na maaaring makatulong po tayo sa mga students early on. So kapag may na-observe na po tayo na changes sa behavior ng mga students natin, just a quick check-in, may matter na po, no? Kukumustahin lang sandali or kahit mabilis ang kumusta, napapansin ko parang nag-iiba na yung grades mo, parang bumababa na, dati naman hindi ka ganito. Or pwede rin namang sabihin, kumusta ka, kahit simpleng kumusta ka. May malalim na pong pwedeng maging epekto nun para sa mga bata. Okay. Ma'am Angeline, siguro po advice na lang sa mga students and also sa mga adults din. Yes, para sa amin po. Oo, para din po sa amin, no? Para dito sa mga nakakaranas ng cognitive dissonance. Okay po. So siguro po, una sa lahat, yung pag-label po natin sa sarili natin. Pag may mga bagay na hindi po tayo nagagawa agad, instead of saying na ang tamad ko or failure ako, kasi minsan po yung motivation, hindi lang naman siya, minsan po yung mga bagay-bagay, hindi lang naman dahil sa kulang ka sa motivation, pero minsan nanggagaling ito sa mga matataas na expectations na meron tayong sineset sa sarili natin, kulang yung pahinga, overloaded ng schedule. So may mga bagay po tayong nakakaligtaan na gawin para sa sarili natin. And of course, yung setting, yung mga bagay na, kumbaga reality versus expectations. Ano ba yung mga bagay na kaya ko talagang gawin versus sa gusto kong gawin? Kasi minsan po, dun tayo pwedeng nagkakaroon ng gap May mga bagay na hindi natin agad-agad magagawa, pero we are expecting that we can do it right away, we can do it perfectly. So adjusting sometimes the pressure that we put sa sarili po natin. Okay. Huwag naman yung sobra-sobra motivation. Yung ibang ginagawa motivation, utang Ay, iba yun. Loan, para magsipag sa trabaho. Oo, para magsipag sa trabaho. Ay, maraming salamat po, Ma'am Angeline Santos. For sure naman may mga natutunan talaga. Yes. Natutuhan, rather, yung ating mga ka-RSP. Thank you, ma'am. Sige po, salamat po.